Tila nagiging tahimik ang mga lokal media dito sa Pilipinas pagdating sa mga usapin at mga isyu sa West Philippine Sea. Pero kabaliktaran naman ito sa mga lumalabas sa international community, lalong-lalo na sa ilang mga kilalang news media outlet sa China na kontrolado ng gobyerno. Karamihan dito ay mga negatibong balita mula sa karibal nito sa West Philippine Sea na bansang Pilipinas, na tila sila pa daw ang nagiging biktima ng mga pangaharas ng mga Pilipino. Hindi makaila na pinatunayan din ito ng ilang mga kilalang international news media ang mga hinaing ng China hinggil sa pangaharas di mano ng mga barko ng Pilipinas sa kanilang mga mangingisda na nakapaloob sa kanilang karagatan sa loob ng kanilang 10-dash line. Dagdag pa rito, pinaplano ng China na magsampa ng kaukulang kaso laban sa Pilipinas dahil sa mga pangaharas nito sa kanilang mga mangingisda at ilang mga sasakyang pandagat ng China. Ayon sa balita, nangyari ang ilang insidente sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa ilang mga mangingisda at mga pinagsususpitsahan ng mga militia ship ng bansang China. Ito'y malapit sa bisinidad ng Second Tomasol kung saan nakasadsad rin ang barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Sa mga araw din iyon, parehong insidente ang kinasasangkutan ng mga mangingisdang Chino at ilang mga militia ship ng China na sinita ng mga tauhan ng pinagsamang pwersa ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Dagdag pa rito, pinatunayan mismo ng China na pinaputukan nga ng maraming beses na mga tropa ng Pilipino ang ilan sa mga sasakyang pandagat nila na tahimik naman raw na nangingisda sa Pag-asa Island o mas kilala bilang Zhongye daw sa bansang China. Wala raw karapatan ang Pilipinas para tabuyin at gawin ito sa kanilang mga mangingisda dahil sila ang nagmamayari ng mga karagatan na ito na sakop ng kanilang 10-dash line. Kinumpirma naman ito ng ilang mga lokal media ang mga ginawang pagtataboy ng mga Pilipino sa mga barko ng China na malapit sa Pag-asa Island, pero hindi kinumpirma ito kung pinaputukan nga ng mga tauhan ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit dumubli ang bilang ng masasakyang pandagat ng China malapit sa Pag-asa Island. Kabilang na dito ang pag-deploy nila ng kanilang Carrier Strike Group sa nasabing contested area. Ayon sa mga eksperto, may karapatan ang Pilipinas na paputukan ang mga banyagang sasakyan pandagat kung meron itong banta sa seguridad ng ating bansa, lalong-lalo na kung may plano itong sakupin tulad na lamang ng Pag-asa Island. Wala pa naging payag dito ang pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, pero sinabi nito na patuloy ang kanilang mga modernisasyon at pagpapagawa ng mga struktura na kontrolado ng bansa sa West Philippine Sea. At sinabi din dito na hindi nila pababayaan na makuha ng China ang ilan sa mga ito at lalaban ang ating mga tropa, maprotektahan lamang ang interes ng ating bansa.